There you go, guys. It's afternoon time. Good afternoon. Good afternoon. So, I would like to say hi. I'm your host, Joanne Blancas Goshen. So, ang pag-usapan natin ngayon is like, yun. How about if, ayun, nananghalian na ba ang lahat? Diba? So, how about if my family member tayo or relative na masarap naman yung niluto natin, diba? Pero, ayaw niya yung kainin. Diba? Kasi, ayaw niya yung lasa. Diba? Naranasan naman natin yun, diba? Na pag may kinain tayo, like fruits or sweets o anumang viand, sometimes, may aftertaste and ayaw natin yun. So, ayaw na natin kainin yun. Diba? Hindi na natin o-orderin yun next time. Diba? Parang ganon. So, if masarap yung niluto natin and ayaw niyang kainin, what we will going to do? Ano yung ating decision? Diba? Ano yung ating solution to that? Is it A? Magagalit tayo? Letter B. Ipipilit natin yun na kainin niya? Letter C. Gugutumin natin? Or letter D. Ipagluluto na lang natin siya ng gusto niyang ulamin or kainin, and that is specific meal. Diba? Nagaganahan din siya kumain. So, mga Mother's Day, mga Father's Day, sagot. Well, when it comes sa Bible, ano ang sabi doon? Ano ang word ni Father God? We should respect yung mga tao kung gusto lang kumain ng vegetables. Diba? Or kung gusto lang nila ng meat. We should respect them. So, yun. We should spread kindness. So, the correct answer is letter D. Ipagluto na lang natin sila kung anong gusto nilang kainin at mabusog din sila. Huwag na tayong magalit or mainis kasi nagluto ka na, bla 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 bla, tapos ayaw kainin. Diba? Or magsasalita pa tayo ng hindi maganda against someone na magkakasala lang tayo. Let's spread kindness. Diba? Let's understand each one. Kasi somehow, mararanasan din natin na meron tayong mga dislikes. Diba? And paano ka rin itatrato ng tao na nag-a-accompany sa'yo, halimbawa, diba? Like, sa mga Christians, bawal kumain ng dinuguan. But what if, in-invite ka sa ibang bahay, or handaan, diba? Tapos, ulam nila ay dinuguan. Diba? So, hindi ka kumakain nun. Oh, you know how it feels, diba? Hindi rin sila pwedeng magalit sa'yo kasi hindi ka nga kumakain nun. Hindi nila pwedeng ipilit sa'yo kasi hindi ka kumakain nun. Diba? Hindi ka rin nila gugutumin kasi gusto ka nila mabusog. Kaya ka nga in-invite. Kaya ka nga gusto nilang makisalo sa kanila. Diba? Na nag-prepare sila ng food kasi gusto ka nilang mabusog. So, anong gagawin nila? Diba? They will find ways. They will find ways just to satisfy your needs bilang isang tao, bilang isang guest, o ano pa man yan. Diba? Bilang isang tao, to treat each one like tao. Diba yung halimbawa, may pet nga tayo, dog. O ganito, ganyan. Diba? So, minsan makikita natin, ay, ba't di niya kaya kinakain yung kinakain ko sa kanya? Diba? Somehow, ayaw din nila kainin. They don't like yung smell, or ayaw din nila yung taste. Diba? So, ganun din. What we're going to do, let's find way na mabusog yung ating alaga.
Diba? Yun yung ating gagawin. So, what more sa mga tao? Right? Nagawin din natin yung kindness. Mahaba yung pasensya natin sa ating mga pets and animals. Animal lover tayo. Then that's so good na gawin natin sa tao. What more sa mga tao? Diba? Yun lang. And let's be sensitive din nga sa iba. Huwag tayong magalit kung yung ibang tao ayaw nang niluto. But it's not that pinipersonal ka. Kasi it's like yung iba, baka feeling nila pinipersonal sila. But it's not. You want your satisfaction. Kaya ka nagsasabi ng ayaw mo rin yun because gusto mo rin mabusog. Gusto mong kumain. And sa siya way, ayaw mo nga lang nung prepare kasi ayaw mo nung lasa nung pagkain na yon or merong aftertaste sa'yo. So, yun. Kailangan nating maintindihan yun. Diba? Maging mabait tayong mga tao na nilikha ng Panginoon in His likeness ni Jesus. In His likeness. Diba? Ni God. From the beginning. In His likeness. Kay Father God. In His image. Na tayo nilikha. Imagine mo yun. Kaya yun. Pwede kayo mag-send sa akin. Pwede kayo mag-send sa akin. Diba? Pwede naman ipag-grab, diba? It's like that. Delivery. Fantastic. Alright. So, lalo na pag merong mga occasion, merong mga events, or simpleng salo-salo, or daily daily salo-salo, daily agahan, tanghalian, o hapunan. Let's find ways para mabusog din sila like baby, diba? Yung baby. O, yung ibang babies, may certain lang na nagulay silang gusto. Diba? It's like that. Then, anong gagawin ng nanay? Halimbawa na nagpapakain. She will make a way to make sure na yung anak niya or bata o pamangkin o kapitbahay ay busog. Diba? So, that's so good. So, come and join me guys na mag-share kayo ng inyong thoughts. There you go. Kanina pa ako nagpapapawis ng mag-exercise. Alam niyo ba yun? And ito nga gawin uli natin. While I'm doing live. Kasi medyo kailangan natin i-film yung ating belly dance Kailangan natin i-film yung ating belly.
sapatos naman ako. May sapatos naman dyan. Natin mag-model. Yan, lakad beauty queen. Lakad athlete. Yan, lakad athlete. Lakad athlete. Kung pumapalo sa volleyball. Ganon. Mag-setter lang ako. Setter lang. Setter captain ball. So, ayun nga guys, naging captain na ako. Naging judge na rin ako. Naging captain in the way. Captain ball sa volleyball. Naging judge in a way. Judge sa isang beauty pageant.
Tapos, naging ambassador na rin ako bilang isang OFW. Dati nga akong OFW. So, yung mga OFWs natin, mga ambassadors yan. Diba? Kasi pinopromote natin yung cultures, traits ng Pilipinas sa ibang bansa, kung paano tayo makihalubilo, makisama sa ibang lahi. Diba? Ano yung ating hygiene, yung ating kinakain, the way how we say please. Diba? Paano tayo mag-English? Wait lang. Tulog pawis na ako, tulog pawis na. Ito yung favorite ko exercise. Magpayong ka kaya. Mainit! Ang tag-init ay mainit! Sabi niya, init. Whew. Wala buto. Ano yung mga buto? Hi, so. Hi. By the way, guys, 5'3" ako. So, 5'3". Okay? 5'3". Ito, 6.5. Small. Dito, medium. Small to medium. Namatay pa ako.
Anyway guys, nagmo-Muslim dance naman ako. Muslim dance, step ng Muslim dance.
Manang Agnes. Ay, sorry. Angel pala. Akala ko Agnes. Angel pala. Angel Antonio. Makakaimangon sa sapatos. Ah. Paano ba yun? Uy! Napudot. Ganun na lang. Ganun na lang. Hi, Tita Pina. Angel Antonio. Hello, Mindoro. Si Tita Fina. Hello. Tagay tayo. Ano ba yan? Taal. Hello, Taal, Batangas. Ito. Nag-exercise tayo. By the way, guys, I'm turning 44. Okay? I'm turning 44. 44. Before of 44. So this year, 44 na ako. God's will. God's will. Paano? Ano tawag dito? Ano ba tawag dito? Yan, ganyan na. Nakatukod yung tuhod. Nakatukod yung tuhod. Nakatukod yung tuhod. 1, 2, 3, 4. Palit. 5, 6. Nyamot. 10, 7, 8, 9. O, diba? Naka-9 na tayo. Ano tawag nga dito? Push up. Push up, nakatungkod yung tuhod. Ilang kayang push up magagawa natin na nakatungkod yung tuhod? Ay na. Uy! Exercise din ba kayo? Talagang tunugan yung mga buto. So, yan. Pag mag-belly dancing, ay. Naisip ko kung meron akong handkerchief ng pang belly dancing. Kay Hazel pala yun. Si Hazel pala yung meron. Yung tuhod. Kailangan na i-massage. Uy! Hello sa inyo.
Kumusta kayo? Kumusta kayo dyan? Di ba kayo binabagyo ni Francisco? Si Francisco ba? Tama ba? Dito mainit. Napudot detoy. Yeah. So, ayan. Rest muna tayo ng konti. Rest. Nakakabagod din kaya. Uy. Yung tawa natin, oh. Uy. Kailangan natin nag-exercise. I-keep natin yung momentum. Diba? Para hindi tayo mag-antok-antok. Pag gantong oras pa naman, lalo na mainit, masarap magtiwangwang matulog. But we need to be, thank you Lord, we need to be productive. We need to be productive. Teka lang. May naisip akong gawin. Saan po galing to, sir? Kasi yung ivory na street mo. Saan mo ba? Diba? Ano bang galing Mindoro to? Pulot. Mga antartis suman. Suman kanin. Familiar ka na sa Universal College, yung tapat namin yung subdivision. Ay, yung school. Bring them on camera daw. Sino ang ma-bring on camera natin? Diyan malakas bang ating internet connection? Wait, natin sila yung Jade. Magkikalik ako.
Bring them into camera. Technical issues daw. Cannot join you in my live dahil ng technical issues. Maybe, mostly baka yung internet natin. Kailangan yung internet natin malakas so you can join me sa live. Makipagkwentuhan kayo sa akin. Yo, yo. Yan. Okay, slowing connection pa ako. Tsaka, not enough space. Ano ba yan? Grabe naman yan. Si Naomi Jade. Birthday niya nung nakaraang araw. Diba? So, na-bless ni God. 22 years old na siya. Yung panganay ko, si Naomi Jade, yung nag-aaral ng medtech. So, nag-i-intern siya pa rin at the moment. And sa Bulacan siya nag-intern. Hello, Naomi. Diba? Nag-i-intern siya sa Bulacan. 22nd birthday niya nung nakaraang araw. Nakaraan. 19. Walain mo yun. Diba? Ikaw, di ba, syempre, baby, o naaalagaan natin yung mga anak natin, tapos ngayon, 22 years old na siya. That is really blessing ni God. Ay, nasa Bulacan na siya. And doon sila nag-happy birthday. Doon sila nag-happy birthday, so may cake naman sila. Doon sa kanilang pinag-i-internan na hospital. So, bali sila na sa laboratory kasi nga, siya, MTI o MedTech intern. MedTech yung sa mga laboratories, yung nag-check ng mga dugo. Ganon. Diba? Dugo, ihi. Diba? Yung mga nag-check sa microscope. Yan yung kanyang major. And gusto niya mag-doctor. Gusto niya mag-doctor kasi tatlo daw sila doon na magkakasunod ang birthday. So, happy birthday sa kanila. Belated happy birthday sa kanila ng mga kasamahan niyang nag-i-intern. Balik kasi, pag mga intern na ganyan, practicumers or interns, merong tie-up yung school kung saan sila mag-interns. Like, para sa mga flight attendant. Naka-tie up sila sa PAL. Ganon. Kaya nag-i-intern sa Ninoy Aquino International Airport bilang ground attendant. Ganyan. Or mag-flight attendant na rin ng ground attendant usually kapag mga nasa intern. Except kung merong international flight yung school. So, international flight na kayo. Pero pag nag-i-intern, that is usual ground attendant. Ground attendant yung nagtatawag doon sa boarding. Sa boarding pag papasok na sa loob ng airplane. Diba? So, yan na yung may nagtatawag papasok na letter, number or letter. It's like, depende, number. Ganon, number, ganito to ganyan. Papasok na yon sa loob ng eroplano. Ganon, yung trabaho ng isang ground attendant or nag-a-assist sa mga travelers sa lounge, diba? Ganon yung practicum ng isang flight attendant.
Tapos, ayun nga, yung school, naka-hook sa airline. Depende kung anong airline. Yung pinapasukan ko dating school nung college ako is sa PAL sila. Sa PAL sila nagpapapracticum. So, PAL. And good thing, may naging isa akong kaklase, which is ahead ako sa kanila. Kasi nga, irregular lang ako. Dati akong accountancy student. Nag-shift lang ako ng tourism. Kasi, accountancy. Kasi nga, gusto ko mag-abogado. So, may kailangan mo ng pre-course. Diba? Unang pre-course ko dapat, dentistry. And then, naghanap na lang kami ng university na malapit sa amin. Sa tinitirhan namin. And then, ayun, ang in-enroll ko is accountancy. Kasi nga gusto ko mag-lawyer. Para daw yung taxation ma-tackle na sa major ng accountancy na course. And then definitely, may 10 column ka doon na gagawin. 10 column mong ledger. Dapat yung ledger mo na 10 column. Tali lahat yun. Yung mga credit, debit, credit, accounts payable, accounts receivable. Ano pa ba? Yan. Cash. Cash ba yan? Ganun. May cash pa yan. Debit, credit, accounts payable, accounts receivable. Mga ganun. Basta 10 columns yun. Imagine mo. 10 columns, kailangan magtatali yun. Tali yung pag ganun, yung total nun, pababa. Pag itinali mo, pareho ng total kasi merong ano ba tawag doon? Halimbawa, yung isang client nag-withdraw ng ganito. So, saan mo siya ipapasok? Diba? Debit. Pag withdrawal, debit. Diba? Kapag nag-deposit, papasok yan as credit. Diba? May laman yung ATM or yan, yung ATM, cash deposit. So, kapag nag-withdraw, ano yan? Debit. Kapag nag-deposit, credit. Yan mga accounts receivable, accounts payable. Kung ano ba yan? Resibo, ano ba yan? Accounts payable, accounts receivable, mga ganun. So, imagine mo 10 columns na ganun. Nagla-library ako, guys, para lang makisalamuha sa mga kaklase ko. Hello, pakopya ako. Pakopya naman ako, diba? Parang ganon. Umiyak talaga ako ng ano ba yan, nakakaiyak naman to. Diba kasi kailangan siyang magtali, nakakahiya na pagtali nila, tapos ikaw hindi mo mapapagtali. Diba? So, kailangan mong itali lahat. Pakopya na lang ako. Diba? So, ayun. Natapos ko naman yung 1 year. Tapos yung 2nd year na nga, nag-shift na ako ng tourism. Yun. So, pagpasok ko naman ng tourism, make-upan ng mga lola match. Diba? Retouch. After ng klase, retouch. Go there. Ganon. Nail polish over there. Ganon. Talagang pretty, presentable. Wherein yung mga student ng accountancy, talagang nakangudngud ka dun sa ginagawa mo, yung book mo, ganyan, kakapal pa. Diba? Sa accounting. Book sa accounting. Bukod sa book mo sa accounting, sa Polsai. Polsai din, ha? So, ayan na si Preamble. Kaya, meron din alam tayo dyan when it comes into the accounting, debit, credit, preamble, Polsai. Kasi napag-aralan natin, dinagdagan pa ng mga laws sa tourism.
Philippine history, Philippine laws, tourism laws, HRM, yan, HRM, yun. Merong subject lang ng HRM kapag tourism. Tapos yung travel, local travel, or meron kayong conference, diba? Yan naman. Yan ang sa tourism, travel. So, talagang back then, as I remember, 2002 pa lang yata. 2002 or 2001. It's like that. Nakita ko na si PBBM. Doon pa siya dati sa Kapitolyo or municipality ng Lawag. Doon pa siya naka-assign. Diba? It's either governor pa lang siya noon o congressman. It's like that. Yan. Kasi nga, travel kami. Diba, sa aming tourism. Nag-travel kami. So, destination namin, Lawag. Ilocos Norte, Ilocos Sur. From 2002 or 2001. Yan. So, nakita ko na si PBBM nga lang. Yun ang probinsya ng tatay ko. Sa Blancas. Ba't nakasimangot ka? Yan yung pangalawa kong anak, si Raven. So, yan na yung nag-take ng DSIT. Tapos yung sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, yun yung province ng tatay ko. So, ako naman, nagtanong ako ng plan ko sa ibang establishment. Sa establishment yun eh. It's either sa naghahabi ng tela at mga nagtitinda ng suka. But it should be, I asked kay PBBM nun, no? Regarding sa aking plan. Which is I found out na yung papa ko pala was din a previous na PSG ni FEM, ni ex-president Ferdinand Edralin Marcos. Diba? So, what a small world. Diba? So, nagkaroon pa lang ako ng idea. I mean, nagkaroon pa lang ako ng idea na i-research uli yung tatay ko. Ng second time. So, first time na pag-travel namin. Second time is sa hindi pala first time. Second time na pala yung sa pag-travel namin. Kasi first time is bata pa ako sa Yellow Pages. Sa Yellow Pages directory ng PLDT. So, naghahanap ako dyan ng apelyido ko. So, may natawagan ako ng kamag-anak ko. And then, babae yata yun. Cousin siya ng papa ko. And siya yung nagsabi na yung papa ko matagal lang nasa US. Diba? Like more than 10 years or 10 years na siyang nasa US. Yung time na yun. And then, yung sundan nga ng second time is yung dahil sa major ko nga ng DS Tourism. So, nagta-travel kami. First na travel namin is sa Ilocos Sur, Ilocos Norte. So, ayan. Diba? Doon ako nakapagtanong uli regarding sa aking clan. It's supposed to be, ang natanong ko si PBBM. Tapos yung pangatlo, kay Facebook. Kaya malaking tulong yan si Facebook. Kay Facebook ko, na research yung aking mga Blancas na clan. Totoo yan, yung tatay ko. First cousin ko, tapos kapatid ko na half-sister, and then, ayun, nag-call agad naman yung tatay ko. So, ganun. So, it's really good. Yung technology is evolving. Diba?
Ganun. So, ayun nga, when it comes into sa tourism na klase, ayan, make-up, diba? Mga nail polish, nagpapagandahan, magaganda, diba? Parang chill lang, ganon. But when it comes to mga student ng accountancy, is makikita mo talaga, parang kinakabahan pa sa sunod na lesson. Lalo na kung accounting yung subject. Diba? Parang kinakabahan sa professor, baka matawag sa recitation, kailangan nag-aral ka, diba? Lalo na sa accounting na subject. Diba? Ganon, talagang ano ka, sub ka dun sa book na nag-aaral ka dun sa book. Ganyan, kapag tapos na yung klase, nag-uusap pa rin regarding dun sa regarding dun sa subject. Ganun. When it comes into tourism, after ng subject, nagre-retouch, diba? Ganun. But then, I pursue na yung mag-work. Kasi kapag irregular ka, really, nagpupuno ka ng subject mo ng first year, ng curriculum na yon, ng major na yon, pinupuno mo. Second year ng subject na yun. So, may kaklase kang first year, may kaklase kang second year, or third year, diba? Or fourth year. Ganun ang irregular. Depende yung curriculum for today para sa mga freshmen, first sem, ganun. So, yun yung kukuhain mo. Or, kukuha ka sa ibang mga course. Diba? Para mapuno mo yung curriculum mo. Kukuha ka sa ibang course ng mga subjects na available doon sa curriculum. Ganon yung sa kapag irregular kang student. Diba? Kaya nagkakaroon ng interval na matagal. Tapos malapit ang mall. Diba? So, nakakapasok ka sa mall. Pagkatapos ng momentum mo na nasa mall, diba? Parang gusto mo nang umuwi. Parang gusto mo nang umuwi. Ayaw mo nang pumasok. Diba? It's like that. Tapos makikita mo yung mall, may mga hiring, di ba? Mag-apply ka na o natanggap ka na, edi nagtrabaho ka na, may kita ka na, edi satisfied ka na. Diba? But the good thing, yung education is pwede namang i-continue kasi maraming nagko-continue ng education na pinili nilang tahakin na mag-excel na kung ano yung meron silang education. Diba? Kumita naman sila. Nag-excel naman sila. And then, nag-aaral uli. Tinutuloy yung major. Or meron na nga ngayon yung ETIAP. Yung mga working experience is makukonvert na siya into subjects. Diba? Parang makomplete mo yung curriculum. And graduate ka na. So guys, yun. Yun naman yan. So, the good thing is, na i-continue naman yan. Lalo na ngayon, maraming caregivers. 6 months lang. Diba? Makakapag-caregiver ka na, makakapag-Israel ka, makakapag-Europe ka, or USA from sa inaral mo lang na 6 months na caregiving. Sabihin ko sa inyo guys, kasi yung iba, like may kaklase ako before nga, nag-aral siya, college, 2 years, associate, yun, pag 2 years, graduate siya, associate. Pero, nag-aral siya ng caregiving pa rin na 6 months. Yun yung ginagamit niya sa kanyang kabuhayan na sa source of income.
Bukod siguro sa other, ayan. Bukod sa other source of income niya, ang pinakang main niya is yung pag-caregiving. Okay. So, yun. Yung iba naman is welder. Nag-welder sila to sa Japan. Or electrician. Yung mga short courses na kumikita ng paldo na sa ibang bansa. Like 100,000, caregiver, Israel lang, di ba? Pumapalo na rin ang 100,000 yung kita. And that's so good. Mag-Europe ka pa. Yung iba nag-nurse na. So, yan. Para-paraan. Yung iba nag-nurse na, mag-caregiver sila. They have money to continue their education. Nag-upgrade sila into nurse. Diba? And syempre sa ibang bansa, mas malaki yung sahod. Kahit presidente sa Pilipinas, mas malaki pa yung sahod kan sa ibang bansa. Ng kung anong trabaho lang, di ba? Ganun yun. Ano yung gift ni God? Go for it. Kasi it doesn't matter naman if you are graduated ng 4-year major, di ba? But the good thing is, may blessings talaga tayo from God. Merong Shopee. May Shopee kaya kami dito. Taga-receive lang ako ng Shopee, ng Lazada, ng parcel. Buti kung ako'y may ipang parcel. Buti kung ako'y may ipang order ng parcel. Naka-receive lang ako ng kanilang mga orders. Ganon. Basta yung importante, yung ating relationship kay God. Huwag nating pabayaan yun. Kasi He is the source of everything. Kahit graduate tayo ng 4-year major, tapos biniyayaan pa tayo ni God ng magandang trabaho at major, at magandang trabaho at sahod. Good! Diba? Kasi siya yung source ng everything. Kaya dapat natin pinupuri yung source. Ng lahat ng blessings. Diba? Ngayon. This month na June, sometimes makulimlim na. Sometimes may makulimlim siyang oras. But today is sunny. Sunny and a little bit windy. Windy. At ito ang si Francisco, diba? Kahapon yun umulan. Kahapon ng gabi, umulan siya ng malakas. Si Francisco. Ba't kaya yung mga bagyo, no? Pangalan lang. Kung naging kaya nila ng apelyido. Francisco Bayumbong.
Francisco Santa Ana. Ayan. Na may memory full na ako. Message memory full. So, ayan guys. Mag-warm up pa nga tayo. Ayun, nasanay din nga ako ng stretching. Mag-exercise kasi nga dati akong volleyball player, so student athlete from grade 5. From grade 5 ako nagba-volleyball na ako. So nung grade 5 ako, reservist pa lang ako. Reserve. Ang reserve ay ipinapasok kapag sure ka na panalo na kayo. Mag-aano na yan. Ilalabas na yung ibang magaling na player. Pagpapahingahin, ipapasok na ngayon yung ibang reserve para makapaglaro din. Ay, ibang tawag sa reserve ay bangko. So, ganun yung sa laro. So, yan. Grade 6 naman ako. First 6 na ako lagi. Hanggang nag-4th year high school ako. Captain ball na ako. So, ganun. Ganun. Nag-first 6 naman ako. Nag-start ako ng reserve. Diba? Pero may iba naman na talagang na-try out pa lang kahit mga first timer. Marunong na. Diba? So, yan yung depende kung na-first 6 na rin sila. Pero ako nga, reserve una. Reservist. Reserve. Tapos, pinasok na after. Tapos, nung grade 6 nga ako, mula from grade 6 to 4th year high school, yan, na-first 6 naman ako. Hanggang mainit. Ako pala, magawa natin exercise. Uy! Alright, so paano yan guys? Kita-kits again, God's will.